The mihi animas teratole, give me souls, take away the rest. Father John po, SDB. We are now in the 24th Sunday in Ordinary Time. And the message of our celebration for today is teaching us how deep is the compassion and the love and the mercy of God to all of us. And kung na-experience natin the unconditional love of God sa ating pagkakasala, sa ating kakulangan, He is asking us also to do this to our brothers and sisters. Kung ano natanggap natin, kung ano na-experience natin, siyang dapat nating ibinibigay din sa ating mga kapatid. This is the message of our gospel for today. Take it from the Gospel of Matthew, chapter 18, verse 21 to 35, wherein St. Peter, tinanong niya si Jesus, ilang beses ba ako dapat magpatawad? How many times should I forgive my brothers and sisters who sin against me? Ang sagot po ni Jesus sa kanya ay isang talanghaga na isang hari nagpatawad. Pinatawad niya ang nakakautang sa kanya na napakalaki sapagkat ito'y humingi ng paumanhin sa kanya. Kung kaya buong puso niyang pinatawad, binura ang lahat ng kanyang pagkakautang. Ngunit itong isang taong ito, meron din siyang kasamahan na may utang sa kanya at siningil din niya ito. At ito'y nagmakaawa, ngunit hindi niya binigyan ng awa. At dahil dito, naparusahan siya ng hari. Why? Sapagkat pinakita ng hari kung paano siya pinatawad sa kanyang pagkakautang. Ine-expect ng hari kung anong kanyang naramdaman, kanyang na-experience, siyang kanyang ibibigay sa kanyang kapwa. Parang tinatanong sa atin ng ating Panginoon, sino ba ang walang kasalanan? Sino bang hindi nagkakamali? Kung humingi ng tawad sa iyo ang iyong kapwa, hari nawang ibigay mo ang kanyang kapatawaran. O kaya nga po tinatanong sa ating unang pagbasa, ano pumipigil sa atin upang tayo'y magpatawad? Upang tanggapin muli ang ating kapatid sa ating puso? Sinagot, anger. Don't allow yourself to be controlled by your emotions para hindi maibigay ang nararapat sa iyong kapwa. Ito po'y tinuturo ng ating Panginoon. Kung ang Diyos handang magpatawad sa ating lahat kahit ilang beses tayong nagkasala, ang ganda nga po na sinasabi sa ating pangalawang pagbasa, no? God died for us to forgive our sins. Binibigyan tayo ng pagkakataon lagi ng ating Panginoon upang muling isang buhay ang nararapat sa atin. At God is expecting us also to do this to our brothers and sisters. Kung kaya nga po napakatindi ng dasal ng Ama namin, kasi may mga salita po doon, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala ayon sa pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. Kung paano natin itrato ang ating kapwa, siyang paraan na itatrato tayo ng ating Panginoon. It's a very direct, a very strong words, a reminder for each and every one of us. If you want to receive compassion, if you want to receive love, mercy, you have to give them to your brothers and sisters also. Kung kaya nga po sinabi sa Ebanghelyo, no? sa Biblia, do unto others what you want them to do to you. Love them. Forgive them. Be compassionate to them. The way that we have received love and compassion and mercy from God. My dear friends, this is the message of our celebration. The Lord is reminding us, if God has loved us unconditionally, without any measure, na handa niyang ibigay ang kapatawaran ng ating pagkukulang, the Lord is reminding us, please do this also to your brothers and sisters, because this is what is expected to each and every one of us. Don't allow anger, hatred, like in the first reading, for you to stop giving this, the love, the mercy, and the compassion to your brothers and sisters. Because in the second reading, we are presented here, nagawa ng Panginoong patawarin tayo sapagkat sa kanyang pag-ibig. Hari nawa,
gayahin natin ang ginawa sa atin ng ating Panginoon. So that in our Salmong Tugunan, taken from Psalm 103, sinasabi dito, the Lord is kind and merciful. And we are Christians. We are followers of Christ. Therefore, let us imitate His kindness and His compassion and merciful heart to our brothers and sisters. So once again, my dear friends, God bless us all.